Ngayon, nandito tayo sa isang talakayan na ang talakayan namin ngayon, ito yung pamagat. Ito ang topic niya. The first day of January is the Pagan New Year. Ang unang araw ng Enero ay ang paganong bagong taon. So itong topic namin, sinadya namin to para malaman ninyo na ang New Year ng January 1 ay isang paganong New Year. At malaman ninyo na isang pagsamba ng fallen angel na naging Satanas. Walang kamalay-malay ang isang katauhan na nadaya na linglang ng katuruan ng mga Romano. At bago tayo magsimula, dadako tayo sa isang panalangin. Pastor Richard. Let's pray. O Yahweh, aming tunay na alahayam, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito muli. Ang inyo pong pangunguna, patnubay, ang aming hinihiling at patuloy na ang kaalaman. At lalo na sa lahat, ang makikinig ay patuloy ng pagpalain, maunawaan nila ang mga aral na ito ay hindi nanggaling sa iyo, kundi ito ay nanggaling sa mga anghel na inihulog mo ayon sa mga tala sa kasulatan. Ang papuri, pagdakila, pagluwalhati ay nararapat lamang sa iyo sa pamamagitan ni Masyayat Yahushai. Yaman. Yaman. Okay, simula na tayo. Itong salitang January. Alamin natin na nasaan galing yung salitang January. Basa. Alam mo ba na napakaraming sekta sa kakristyanuhan na hindi nagdiriwang ng bagong taon or New Year? Bakit? Dahil ang January 1, New Year, ay isang paggunita kay Janos na Panginoon at sinasamba ng mga Romano. Kabilang sa kanilang paniniwala o kredito o credo ay ang pagdiriwang sa araw na ito. Yan. Yan ang katotohanan kung bakit January. Yun ang Janos. kanya. O si Janos, dalawang ulo. Janos, the fallen archangel, Satan. Si Janos, yun pong January, ay fallen archangel. Mataas po siyang anghel. Hindi lang siya angel, archangel. At naging Satanas. Dalawang ulo, isang katawan. Parang sa teleserye na... Karamiya. Oh, Karamiya. ng Jim Ed, Aramia. Karamiya. Karamia. Oh. Okay. Si Janos, ano to, basahin? Janos, Archangel of Wind, Book of the Neglected. Si Janos pala, Archangel of Wind. Hangin. Sa hangin siya. Siya po ang Anghel. nag-ano ng hangin. Anghel ng hangin. Oh, nasay ng patungkol sa hangin. Wow. Si Janos. Okay, tuloy tayo. Did you know New Year holiday is the worship of the pagan god Janos? Janos equals January. Janos, January. New Year, Resolution. di ko maklaro. Resolution. Ha? Resolution. Look at your past and medyo- future. Okay, medyo malabo ng mata ko kasi di na klaro. Okay, tuloy tayo. Basa. Bakit dalawa ang mukha ni Janos? Ang hindi pangkaraniwang Diyos na si Janos ay ang kanyang itsura na imahe bilang Diyos ng mga transition at dalawahan. Si Janos ay nilalarawan na may dalawang mukha. Ang isa ay nakaharap sa nakaraan at ang isa ay nakaharap sa hinaharap. Hawak din niya ang isang susi sa kanyang kanang kamay na sumisimbolo sa kanyang proteksyon sa mga pintuan. Yun palang dahilan kinuha ng mga Romano na si Janos kasi dalawang mukha, ang isang mukha nakatingin sa nakaraan at ang isang mukha nakatingin sa hinaharap. Looking backward and looking forward. Tapos may susi pang dala. Okay, tuloy tayo. Wow. Bakit Enero 1 ang bagong taon? Ang Enero 1 ay naging araw ng bagong taon.
Bilang bahagi ng kanyang reforma, pinasimulan ni Cesar ang Enero 1 bilang unang araw ng taon na bahagyang para parangalan ang pangalan ng buwan. Janus, ang Romanong Diyos ng mga simula, ang dalawang muka ay nagpapahintulot sa kanya na tumingin pabalik sa nakaraan at pasulong sa hinaharap. Ang mga angel kasi na binagsak ni Aba Yahweh, ay tawag doon, binagsak sila ng mga anghel, ay fallen angel o fallen, pag high ranking, fallen archangel. Na pag nasa lupa na sila, maging Gregory sila, na maging normal na tao, wala nang pakpak. Pero ibang klase ito si Janus. Gregory siya, normal na tao ang katawan, pero ang ulo, hindi normal. Dalawa. May nakatingin sa harap, may nakatingin sa likod. So, iyan ang ginawa nilang New Year na fallen angel na Satan. Kasi nakaalam sa future at saka sa backward, sa nakaraan. Okay, tuloy tayo. Grabe pala. Dahil siya ay may dalawang anyo, si Janus ay dalawang personalidad. Sa kanyang kaliwang ulo ay karaniwang isang pesimista at ang kanang ulo ay isang optimista. Dahil dito, madalas silang hindi magkasundo. Ang isang ulo ay may posibilidad na magsinungaling, habang ang isa ay nagsasabi ng totoo sa lahat ng oras. Biro mo ha, Grabe. isang katawan, dalawang ulo, ang isa ay pesimista at ang isa ay optimista. Ang isa ay magsabi ng totoo at ang isa ay magsisinungaling. Ba daw? Di sila magkasundo. Sinungaling yung isa, ang isa magsabi ng totoo. Yari. So, yan ang Janus o January na kinikilala sa buong mundo na mag-New Year ng January 1. Si Janus. Unang araw sa buwan ng January nga si Janus na fallen angel, fallen archangel na naging Satanas. Ayan. Ngayon, ano ba talaga ang New Year sa totoo, sa simula? Yan. New Year, March 1. Yan ang tunay. Marso po ang simula ng taon. Yan ang tunay Na sa na New Year. Hebrew calendar ay Nisan or Abib. Dalawa ang pangalan sa Hebrew calendar Abib Yan ang totoo. or Nisan. Hindi yung Nissan na sasakyan na Nissan Patrol o Nissan Terra. Nissan. March 1. Okay. Ang layo. Ngayon, ito. The early Roman calendar began 2000 BCE. 2000 pa BCE. Designated March 1. March 1 As the first ang bagong taon as the first day of the year. Yeah. March, unang buwan sa taon. March pala. April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 Sa Roman calendar, 10 lang ang isang 10 buwan 10 lang, isang taon. ang isang taon, 10 buwan lang. Unlike sa Hebrew calendar ay 13 13 months. 13 nga buwan. Ito 10 lang. Ito yung pinakauna noong 2000 BCE. The early Roman Oh. calendar began. Early to, Roman calendar. Ngayon, Unahang kalendaryo ng Romano. ngayon ang nangyari, si King Numa. Numa Pompilius. Pompilius, added niya ang January at February. Dinugtungan niya, dinagdagan niyang January, February to the end of the calendar. That's why ang January, February 11 to 12. ay pang 11 months, ang February ay pag 12 months. Yan. Nagsimula pa rin sa buwan ng Marso, March. ang unang taon. Unang buwan. March, Unang buwan. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. Yan. Yan ay kalendaryo ng mga Romano na binago ni King Numa. Pompilius. Ngayon, anong sunod pangyayari? Basa. Kailan sa unang pagkakataon, ipinagdiriwang ang Enero 1 bilang bagong taon. 45 BC.
nang si Julius Caesar ay naging diktador ng Roma noong 46 BC. Humingi siya ng payo sa mga astronomo at mathematician na si Sosigenes upang bumuo ng bagong kalendaryo batay sa araw. Pagsapit ng 45 BC, nilikha ang bagong kalendaryong Julian at opisyal nang nagsimula ang taon ng sibil sa Roma noong Enero 1. So, nabuo yung Julian calendar dahil kay Julio Cesar. At ginawa na niya January, Enero ang unang buwan. Na nangyari yan noong 45 BC. At na-implement noong 46 BC. Yan. Implement na sa buong Roma. So ito ang kalalabasan. The first time New Year was celebrated on January 1 was in Rome in 45 BC. Yan na. O, tingnan mo, January na. January na, Ang unang buwan. Samantala, 11 lang yun dito. Pag 11. At ang February ay pang 12. Nako. Ngayong gilipat na ng January. Ang unang buwan. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ang unang buwan ng March, naging pangatlo na lang. Kasi bakit inuna to? Kasi ito si January, si Janos, dalawang ulo Yan ang reason. na optimista at saka pesimista. Yan ang reason. Na nagsabi ng totoo ang isa nagsinungaling. At tumitingin sa hinarap at tumitingin sa nakaraan at mayroon pang susi na hawak. Ito, pakana ito ni Julio Cesar na nangyari yung Julian calendar. Yan ang story. Na kailangan malaman yung story na hindi talaga January ang original. Ngayon, o basa. Ang bagong taon ay isang pagdiriwang na ginaganap sa karamihan ng mundo tuwing ika-1 ng Enero, ang unang araw ng taon sa modernong kalendaryong Gregorian. Ang Enero 1 ay araw din ng bagong taon sa kalendaryong Julian, ngunit hindi ito kapareho ng araw ng Gregorian, habang ang karamihan sa solar calendar. Okay. Ang Julian calendar at saka Gregorian calendar ay pareho na adapt na nila na ang unang buwan sa taon ay January na. Yan. Nagkasundo na sila. January na, nagkasundo na. From Julian calendar to Gregorian calendar. Yan na. At yan ay hanggang ngayon Gregorian calendar na. January ang unang taon sa buwan. January 1, New Year. Yan. Ay nagsamba ka, nagpuri ka kay Janos na fallen archangel na Satanas. Yan. Yan, buong mundo, nagsamba kay Satanas ni Janos na dalawang ulo. Ito ang mula nung natao ako, ito na yung sineselebrate. Kasi nagsimula noong 45 BC pa eh. 45 BC pa eh. Yun. Matagal. Ako pinanganak ko ay 1956 AD na. 97. Ang layo ang pagitan. 6. Okay. Yan na. Ito yung ang Hebrew calendar. Kinam. Ang unang buwan talaga, number 1, ano nakalagay? Nisan 1. Kasi di ko maklaro, Nisan. Ang unang buwan, pangalawang buwan, Iyar. pangatlo, Siban. pang-apat, Tammuz. pang-lima, Ab. pang-anim, Elol. pang-pito. Tisri. Pang-pitong buwan to ay itong Tisre, ito tumapat na trumpet, Rosh Hashanah. Pang-walo, Kisban. pang-siyam, Kislib. pang-tibet. Shibat. Adar. Ginawa na lang 12. Pero actually, ang original talaga sa Hebrew, kalendar ay 13. Ginawa na rin 12. Sumangayon sa 12. Ngayon, eto, for Hebrew Jewish New Year celebration. Wow. 4 po ang New Year celebration po ng mga Hebreo. Yum. Una Abib. ay Abib o Nisan.
March. Abi buwan. Tumapat siya sa March 12. New Year. New Year of the King. of King. Wow. Bagong taon sa mga hari, sa mga pinuno. Pangalawa, ano to? Shibat. Sibat 15. Tumapat ng January 28. New Year of Tree. So, yan, sa mga Trees. puno. Bagong taon sa mga puno. Ba? Ano to? Elol. Elul 1. August 8. New Year for animals. Sa lahat ng hayop. Yung mga hayop. Hindi yung hayop na tao, ha? Yung animal na mga hayop, hindi animal na tao. Tamo. Pang-apat, Tisriwan. Tisriwan, tumapat ng September 11. Head. Head of the New Year. Ito yung head. Taon. Bakit ito ng naging head sa New Year kaysa dito? Na ito naman ang unang buwan sa taon. Ito pang 7. Kasi ang number ni Yahweh ay 7. 7 ang number niya. Therefore, 7 siya dito. Ngayon, ano ba itong head of the New Year kaysa New Year of the King? O, tingnan na. But, ito ha, but therefore, There is a change in the man and death based on the new moon. Magbabago itong pizza nito, itong March 12, itong January 28, itong August 1, itong September 11, magbabago yan, nakabase sa new moon. Pero ang bansang Ethiopia, hindi sila susunod sa new moon. Permanente silang September 11 ang New Year nila. Hindi sila nagbabago. Pero ang ibang mga remnant Hebrew Israelite nga nagkalat sa 4 na sulok ng mundo, sinunod nila itong new moon. Bakit ang new moon sinusunod? Basa. Enoch, chapter 77, verse 14. At kapag ito ay ganap na napatay, ang liwanag nito ay nasusunog sa langit. At sa unang araw, ito ay tinatawag na bagong buwan, sapagkat sa araw na iyon ay tinatanggap ang liwanag dito. Okay. New moon. Sabi ng Book of Enoch, chapter 77, verse 14, na ang new moon o bagong buwan, ayan ang unang araw sa bawat buwan. Pag bawat new moon, ay pitsauno talaga yan sa buwan. Sa bawat buwan, pitsauno pag new moon. Yan ang sinusundan ng mga remnant Hebrew Israelite, except sa Ethiopia. Ang Ethiopia, permanente sila ng September 11, Tishri 1. September 11 ang kanilang New Year. Hindi sila sumunod sa new moon. Ngayon, eto, basa. Mga bilang 28:11. Sa unang araw ng bawat bagong buwan, ay inihandog ninyo 2 guya, 1 lalaking tupa, at 7 batang korderong walang kapintasan. Ano to? Sa unang araw ng ng bawat bagong buwan, new moon. So, ang new moon, Every first, unang araw, yun talaga ang simula ng every new taon. Bawat new moon ay unang araw sa buwan. Yan ang nakalagay. Original Hebrew to. Ancient Hebrew. Ganon din sa Book of Enoch. Okay, tuloy tayo. Leviticus 23:32. Ito ang magiging sabat ng kapahingahan sa inyo, at iyong padadalamhatiin ang iyong kaluluwa tuwing 7 araw mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw, at iyong ipangingilin muli ang iyong sabat. So, ang pag-change ng araw ay paglubog ng araw. Dito sa English ay every sundown. 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 Or either sunset to sunset. Ang Gregorian calendar, pati Julian calendar, ang pag-change ng araw ay midnight to midnight. 12 midnight. Pagdating ng 12 midnight, pag 12, 1 second, Change na. so another day na. Mm. Yan ang sa Gregorian calendar at saka Julian calendar noon. Pagan. Ngayon, Gregorian calendar na ngayon.
wala nang hulyan, pero pareho lang siya, ang reckoning nila ay midnight to midnight. Pero sa original talaga, ayon sa original scripture, sa original Tanakh o Holy Scripture, sunset to sunset. Paglubog ng araw ay another day na. Dito sa English ay, ang basahin mo, ano ba klaro? Sundown. Sundown to sundown. Sunset to sunset. Sundown to sundown. Paglubog ng araw, wala ng araw. Another day na siya. Another day. Hindi katulad sa Gregorian calendar Midnight. na another day pag 12 midnight. Paglampas ng segundo, another day na. Ito pa naman ang Kita mo yung sinusunod pagbabago? natin. Oh. Dito tayo sa original scripture, sa sunod. Balik tayo dapat sa Oh. original ancient. Ngayon, basa. Genesis chapter 1 verse 23. At lumipas ang gabi na Huwebes at lumipas ang liwanag na siyang ikalimang araw. Okay. Ang ikalimang araw, anong araw? Huwebes. Huwebes. Thursday sa English. Yes. Thursday. Ngayon, kung ang panglimang araw, Huwebes, ang pang-anim na araw, Bernes. Bernes, ang pangpitong araw, Saturday. Saturday. Hindi Sunday. Tingnan natin ha. Ngayon, Hebrew days Ito. of the week. Sunday. Sunday. May pangalan, no? Sunday, Siya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday. Ano ang Saturday? Ay Sabat. Sabat. Ano ang Hebrew ng Saturday? Sabat. Sabat. Ang Friday, Shayashay. Yashay. Shay. Shayashay. Hindi ko maklaro ha. Ito na. Siya ang Mayashay. Ito. Thursday. Sa Wednesday. Rabayaya. Sa Rabayaya. Tuesday. Shalawasha. Shalawashay. Sa Monday. Shanay. Shanay. Sa Sunday. Rasyawan. Yan. Yun ang mga Hebrew na pangalan. Pero ang Saturday, Sabat. Sabat. Shabbat. 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 Okay, ngayon, Yashay. Abib, New Year. New Year. Pero tingnan mo ang sa Gregorian calendar. This is not the the New Year. Yung January. Hindi yan New Year. Yeah. This Is the New Year. New Year, Abib. Panahon ay spring. Spring siya. Ang panahon na yan. Okay. Dito winter. Ngayon, ayon sa Exodus chapter 12 verse 2, New Year Abib. Spring. Abib basahin natin ang original na nakasulat sa Exodus 12:2. Basa. Exodus chapter 12 verse 2. Ang buwang ito ay magiging sayo sa pasimulan ng mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng bagong taon para sa inyo. Yes. Ito ang maging Bagong unang buwan ng sa bagong taon para sa inyo. para sa inyo. So, New Year. This is a new. New Year. The first Abib and o Nisan 1. the new. Nisan 1 to Abib. Yeah. 1 o Nisan 1. Dalawa kasi ang pangalan, Abib o Nisan. Isa lang yon. Unang buwan sa taon Pagdating dito sa Gregorian calendar ay Marso po yan. Marso. 1. Marso 1. Dito mapat, Marso 12. 12 na. Depende sa Newmon yon. Depende sa Newmon. 1 or 12. Ngayon, di ba? Nisan. 1. Unang buwan. Dito rin ang Passover. Passover, yung Pasko. Sa 14 ng pizza na ito. Unleavened bread. 14. Nisan 14 na tumapat sa Marso. Nice. Isang araw, tumawag yung kapatid ko sa probinsya, sa Pagadian. Yung panganay naming babae, humingi sa akin ng pamasko.
Sabi ko, Manang, ang Pasko namin ay sa Marso pa. So bakit? Di ba December yun? Sabihin sa inyo yon sa Gregorian calendar. Sa amin, Hebrew calendar. Nisan o Abib 14. Abib 14 o March. So, sabi niya, ay ganun ba? Sige. Sa Marso na lang ko. Utsinta na po ang edad niya. Wow. Hmm. It's a blessing. Sabi ko, ligon pang tuhod mo, Manang. Sa ligon pa raw. O malinaw pang memory, no? Oo. So, yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Ang bagong taon ng Abib 1 ay hindi nahuhulog sa Marso 12. Ang kalendaryong Hebreo ay lunar at panapanahon nagdaragdag ng leap month upang manatiling nakaayon sa mga panahon. Ang Abib o Nisan ay ang unang buwan, halos katumbas ng Marso o Abril sa kalendaryong Gregorian, na ang eksaktong petsa ay tumutukoy ng unang pagkita ng bagong buwan, kung minsan ay kasabay ng ekstado ng pananim sa isa sibada o nasibada. Ang Gregorian na pitsa para sa Abib buwan ay bumagsak sa huling bahagi ng Marso o unang bahagi ng Abril, depende sa partikular na oras ng bagong buwan. Oh, depende yon sa Depende. Nyomon. Oh, na minsan nasa sa gitna o sa dulo ng Marso o sa unang linggo ng Abril. Kasi basta Nyomon, Kaya pala yun ang pinaghati yung dalawang Abib yan. buwan. Yan ang March New and Year April. na tumapat yan, Marso o either Abril. Ngayon, ang nangyari, Nisan o Abib talaga, hindi talaga January. Yan. Malaking pangliling lang, pangluloko, pandaraya sa sangkatauhan na mag-celebrate ng January 1, ang giselebrate niya ay isang fallen archangel na naging Satanas. Okay, tuloy tayo. Yan po ang dahilan. Basa. Celebrate. Genesis chapter 8, verse 13. At ito ay nangyari na sa taon na 601. Sa unang araw ng unang buwan, na ang tubig ay natuyo sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noah o Noe ang takip ng daong at tumingin. Na at narito, ang balat ng lupa ay natuyo. Okay. So, yung sinakyan nilang daong o barko na nagkaroon ng baha sa buong mundo ay Nisan 1 po yun, Abib, na kumbaga, yung panahon na yan, tumama talaga siya sa March 12. Natuyo na ang tubig sa baha anong panahon ni Noah na nagkaroon ng baha ang buong mundo. Natuyo siya at tinanggal na niya ang atip noong Nisan 1 o Abib 1. Pero hindi pa sila lumabas. Hindi pa. Sa Mga bilang 29 o no, sa unang araw ng ikapitong buwan sa bagong taon, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagpupulong. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain sa araw na iyon. Hihipan ninyo ang mga trompeta. Sa unang araw Ng ikapitong ng ikapitong buwan. sa bagong taon. Sa bagong taon. Aba, New Year. New Year. Another New Year. May New Year sa Nisan o Abib 1, may New Year naman sa Tisri 1 na pangpitong buwan sa Hebrew calendar na tumapat ng September 11. Kasi apat kasi New Year. Pero pilagahan na natin ang dalawang New Year. Yung sa hayop saka sa puno, saka lang muna yon. Ngayon, Sa King ito. Pangpitong buwan, Tisre. Day. Trumpet. Trumpet. Rosh Hashanah. Piece of the trumpet. Rosh Hashanah. Ito ay pista ng mga trumpita. Ay Tisre 1. Tumapat siya ng September 11, yung panahon na yon. Pero magbabago yan, depende sa Nyomon. Bakit nagbabago?
Kasi yung anghel kasi nga na-assign sa buwan ay pasaway. Minsan babaguhin niya. Dati permanente yon. That's why nagalit si Abba Yahweh sa mga anghel na yan. Ang iba, kinulong nila ng 10 taon. Dahil mga pasaway nga, binabago-bago ang panahon ng mga anghel. So yan, that's why nagbago-bago ang nyomon ng pizza. Okay, tuloy tayo. Basa. Genesis chapter 8, verse 4. At ang daong ay huminto sa ikapitong buwan, sa unang araw sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Mount Ararat. Ah. Sa Libanon. Mount Ararat sa Libanon. At ang daong ay huminto sa ikapitong sa buwan, itong buwan, sa unang araw. sa ibabaw ng bundok. So, ikapitong buwan, Tisri yun. Sa unang araw, Tisri 1, ay September 11, New Year yan. Yes. So, huminto siya sa Mount Ararat noong Tisri 1 o September 11. Tapos, yung natuyo nga ng tubig ay Nisan 1. So, September, October, November, December, January, February, March, 7 buwan nakalipas. Huminto ang daong na sinakyan nila ni Noah doon sa Mount Ararat, sa bundok ng Ararat, noong ikapitong buwan sa unang araw. So, Tisri 1, in 7 months, in the Hebrew calendar, September 11. Yes. Tapos, yung natuyo na talaga ang tubig, doon naman sa Nisan 1, na tinanggal na niyang atip. Sa New Year na. New Year pa rin, sa isang New Year. Ang pagitan ng New Year ng isa at saka siyang isa ay 7 buwan ang pagitan. Kita mo sa original scripture? Okay. Grabe. Basa. Ang unang araw ng Tesre ay ang bagong taon din ng mga Hudyo. At ito ay pagdiriwang ng paglikha ng mundo. Ano? Monde. Tumutukoy ito sa kalendaryo ng mga Hudyo na binibilang ang mga taon mula sa paglikha ng mundo. Malinaw. So, ang Tisri 1 o September 11, yun pala ang anniversary ng creation ng mundo. Yes. So, September 11 o Tisri 1, Feast of the Trumpet, New Year, celebration pa yan, anniversary pala yan ng planet Earth. Yes. Yes. Yan pala yung Yun pala. oras ng Okay, paggawa. tuloy tayo. Basa. Aha. Ayon sa pagkalkula ng kalendaryo ng Anno Monde sa Talmud, nina Adan at Eva ay nilikha noong 1 Tisre, ang unang araw ng buwan ng Tisre, isang araw na tumutugma kay Rosh Hashanah. Ang pitsang ito ay itinatag sa pamamagitan ng pagkalkula ng pag-atras mula sa pagkawasak ng ikalawang templo na ang taon ng paglikha ay 3,760 BCA. Isang figura na kumukumpirma ng Muslim na kronologo na si Al-Biruni. Okay. So, yung nilikha pala ang tao, si Adan, o nilikha niya ang tao mula sa labok, lalaki, babae, tumapat pala ng Tisri 1, September 11. Yes. Tapos, yung kinuhaan si Adan ng tadyang, September 11 din, Tisri 1, sa next year. Kasi si Adan at si Lilith, hindi nagkasundo. Yes. Pareho sila nilikha sa Tisri 1, September 11, nagkahiwalay. After Sa sunod 7 months, taon, another 7 months, 7 months sa Tisri 1, kinuha ng tadyang, kinuha ang tadyang, ginawa ng rin iba. Wow. si Eva. Tapos, Hebrew yung 7. pagkawasak ng templo, sa pangalawang templo, Patras. ay Tisri 1 din. Tesre 1 din. Yung nawasak yung ginawa ni Zerubbabel. Sa pangalawang templo yan.
Ayan, pangalawang templo, di ba? 3,000. Ngayon, ang templo nga nitayo nila dyan sa Cabuyao, Laguna ay hindi yan second temple. Third Third temple na temple. yan ang nakalagay dyan sa Tapos, Cabuyao, Laguna. Yari kayo. Ay templo yan ni Satanas. Dagoy. Ang third temple ay temple ni Satan. Kasi ang temple ni Hawa, yung first temple The na second. tinayo ni King Solomon, nawasak ni Haring Nabucodonosor, tapos yung pinayagan ng mga Hebrew Israelite na babalik ay tinayo ang pangalawang templo ni Zerubbabel at nawasak din sa Tisriwan. At ngayon, pag may magtayo ng third temple, ay Agoy. sila ay mga anti-masyayak, Ayan. Yahawashai. Yari. Hindi natanggap si Yahawashai. Yeah, That's why wala. tama sila. Hindi sila tumanggap kay Yahawashai dahil sila templo ni Satanas. Tapos, Ang pangalan tama, Yahawa, pero ang problema, yung aba nila ay kaluluoy. makaluluoy o Kawawa. kasumpa-sumpa, aba. Aba. Isang habag. pangungutya, isang pamumusong kay Yahawa na ginawa ng aba. Aba. Kawawa. Kawawa. Ginawa nilang kawawa. Dapat pag So, aba, may it's. makita mo yon Para ama. na si Yahawa, gagamit ka sila ni Yahawa, pero ang problema yung Yahawa nila, kinukutya nila. Aba. Si Aba na kasumpa-sumpa, Kawawa. kakawawa, makaluluoy nga ayahawa. Tapos, hindi natanggap ang New Testament, hindi natanggap si Yahawashai, kasi wala daw Yahawashai, kasi mga anti-Yahawashai talaga kayo. Na sa Babylonian Bible ay Antikristo. Ang nakasulat sa original, anti-Masyayak, hindi anti-Christ. Oh, ang original talaga nakalagay, anti-Masyayak. Sino yan? Sila yung mga nagtayo ng third temple sa Cabuyao, Laguna na mga sinagoga ni Satanas. Naku po, inay. Dahil ang Yahawa lang ginamit nila, isang kasumpa-sumpa nila, isang makaluluo yung kawawa. Aba. Aba. So, kita mo yon? Kasi, ang pangalawang templo, ito yung sa Tisruan ay nawasak. Tapos sabihin na, hindi ito third temple, second temple na to. Ano lang to? Renovation. Anong renovation? Ginawa talaga nila yun, hindi renovate yun. Hindi yung renovation. Dahil Pinili pag nila yung renovation, lugar. dapat dyan sa dating tinayuan doon sa Israel. Sila nagawa para renovation. O, kita mo, sila yung mga anti-Yahawashai. Sila yung mga anti-Masyayak o anti-Misaya. Yan ang nakalagay sa original scripture. Pero sa Babylonian, anti-Kristo, anti-Christ, anti-Kristo, anti-Christ. Wala pong anti-Kristo sa nakalagay sa original scripture. Anti-Marshaya. Ito ay nakalagay lang yan sa mga Babylonian Bible na kasinungalingan na kasulatan. Lying, wala pong totoong anti-Kristo sa original. Anti-Marshaya. Ang nakalagay talaga sa scripture, sa Holy Scripture, anti-Yahawashai, anti-Masyaya. Sila yon na mga grupo ni Sinin. Sabihin So, niya. nakaawa, kayong mga membro dyan, akala ba ninyo, Yahawashai. si Yahawa ninyo, kinukutya ninyo, ginawa niyong aba, Yung kahabag-habag. EBA. Kahabag-habag yun. Sa Bisaya pa, makaluluoy nga Yahawa. Dapat may H. Oh, Para ama, ang ibig sabihin ng kahit aba. na lang i-double B nila para Aramaic. Aramaic Hebrew, double B, aba, double B. Aba. Okay pa yun, tanggap pa yun. Aramaic language yun eh. Pero pag na may H kasunod, yan ang tama, father Ama. talaga Oo, yon yun ang ibig sa sabihin ng Hebrew. ama. Pero pag aba lang, walang Father. ang A, walang H, Ah. walang B na kasunod, ay Kaluluoy. makaluluoy, nakakaawa. Wow. Nakakaawa si Yahawa. Biro mo, Tinatawag nakakaawa si Yahawa kasi kay Satanas naman talaga sila. That's why ginawa lang nakakaawa si Yahawa. Si Aba Yahawa kayang Aba nila ay walang H.
Kita mo yon? Linglang kayo mga believer dyan. Akala ba nyo sa langit kayo mapunta? Imperno dahil ginawa nyo makaawa si Yahweh. Kaawa-awa. Kaawa-awa. Ang dakilang paglikha, ginawang kaawa-awa. Abay. Tapos, ang nakasulat sa scripture, anti-masyayak. So, anti-masyayak kayo eh. Ayaw niyang tanggapin si Yahweh siya eh. Ayaw nang tanggapin si Masyayak Yahweh. High ranking angel lang daw. Yahweh raw kunwari, pero ginawa naman kaabag-habag si Yahweh. Kaluluoy, di ay. Nakaluluoy. Kaawa-awa ka. O, biro mo. Tapos, third temple niya tinayo na hindi yan renovation for second temple. Patayo talaga yan. Contraction talaga yan eh. Nandito na talaga tayo sa last hour kasi lumutang na. Tapos, maghandog pa sila ng hayop. Agay. Tapos ng handog, ang last na handog ay si Yahweh ang nagkatawang tao at naging tao siya ang handog. Para hindi na tayo maghandog. Kasi pag biro maghandog pa, bibili ka ng mga tupa na walang kapintasan, lahat. Kasi kung may kapintasan yan, hindi yan tatanggapin. Bangka. Baka, eh kung wala kang pambili dyan, di mabura kasalanan mo. Hindi. That's why parang walang kahirap-hirap, mismo na si Hawa nagkatawang tao at yung dugo niya ay binuhos at yung laman niya ay hinandog para sa katubusan ng ating kasalanan. Yan ang salvation by grace na hindi nyo naintindihan For Adam. sa mga may dugo ng fallen angel. Grabe, no? Okay, tama na. Bugbog sarado ko na kayo. Yahweh Shai, born Tisri 1, 3 BC, Or September. or September 11 yan, yung actual. Depende sa Newmon naman. Pero ang Newmon kasi kailan nagbago-bago? Dahil sa pasaway ng mga anghel. Dapat permanente September 11. That's Ayaw. why ang Ethiopia, Ayaw permanente mag-duty ng sila. tama kasi. Tama din. Basa. Yahweh siya ay ipinanganak si Yahweh siya ay ang petsa ng trompeta sa pitsa ng Septembre 11, 3 BC ay Tisri 1 sa kalendaryo ng mga Hudyo sa 3 BC. 3 BC. 3 BC. Lumabas ang salitang Yahweh Shai. Hindi yung 500 BC. Laking kawalan. Grabe, no? Kalugi. Grabe. Pero isa rin nag-aral pang palpak, di ata nag-aral. 3 BC, oh. Tapos, birbu-birbu pa. Wala talaga. Nice. The history of Ethiopian New Year, September 11 sa Ethiopian. That's right. Tingnan mo. Oh, yan. Ikaw basa, di ko maklaro. Ethiopian New Year is public holiday and 2023 and the whole Ethiopia. Date, September 11. Year, day, name. Okay, ito na lang pasahan. Lahat ay September 11 sa lahat ng taon mula sa anong year to? 2021. Hanggang 2027. basta lahat na to, laging September 11 ang Ethiopia. Bansang Ethiopia. Yeah. Ngayon, Point. sino ba ito? King, Ang founder ng Ethiopia, si King Menelik, son of Solomon. Ang father ay si King Solomon. Ang mother ay si Queen Sheba na kapatid ni Oper. Na si Queen Sheba ay nakapwesto sa Shibo. Shibo. That's why Shiba, Shibo. Shibo. Na pangalan ng Shiba. Shibo because of Shiba. Tapos pupunta, doon nagpunta ang mga Sibulon. Kasi Nice. Shibo din. Sibulon. Mga lahi ni Pastor Richard. Tribe of Sibulon. Sabon. Lahi naman ni Pastor Bade ay sa Mindanao. Mindanao. Mga Niftali. Tali. Okay. Tencent. Reyna Shiba ng Cebu. Oper ay Philippines. Yan si Queen Shiba. Itim. Mga kamag-anak ko sa Ethiopia, mga 5.
sabi ko nga, bakit ako nabigyan ng original scripture na duplicate? Yung una, hindi ko man alam na may alima pala doon. Tapos yung sunod na nakausap ko, napakilala, alima daw sila. Ang iba, may alima. Sabi ko, anong tribe kayo? Tribe of Judah. Sabi ko, kaming alima sa Pilipinas, tribe of Manasi kami. Manasi, kasi ang grandlolo ko ay Maranao. At ang Maranao, sila yon ang nagsimula ng tinatawag na single dance. Na sa ano ay tinikling dance. Yun ang sayaw ng Manase. Therefore, ang alima ng Pilipinas ay Maranao, Manasi tribe. Ganon din ang Ilocano, Ifugao, Igorot, mga Bicol, ayan ay mga Manasi. Manggalato, lahat. Part of Luzon. Pagdating ng Visayas, Sibulon. Pagdating ng Mindanao, Niftali at saka Aser. Yung mga Subanin, Suba, na mahilig sa, yan, mga Aser yon. Oo, yan. At mga lahi Okay, dito nagtapos. mga lahi ni Havilah. So, huling salita. Okay. So ngayon po natin napatunayan na ang original na kalendaryong Hebreo ay hindi na natili sa kanyang original, kundi binago ng mga lahi ng Roma. Kaya ang kinamulatan po natin hanggang ngayon ay ang mga kalendaryong ginawa na ng Romano ayon sa pagkasunod-sunod na ang New Year ay January 1. Yan. Pasabade. Kaya nga guys, kawawa po ang buong mundo na lalinlang. Kaya sana sa nakita ninyo to, dito kayo mag-umpisa ng buong katotohanan dito sa Hebreo. Yun po. Ibalik ko na po kay Bishop. Okay. Ngayon, nakita na yung totoo. Pero kung alam niyo ang totoo, pero patuloy pa rin kayong naniwala sa mali, Dididmahin nila to. bahala na kayo. Bahala na kayo. Sa madaling sa pag wala na kaming pananagutan. Kasi naipaliwanag na ni Bishop, naipaliwanag na namin. So, tayo na po ang husga, guys. Okay. Dadako tayo sa closing prayer. Pastor. Closing prayer. Okay? So tayo po muling manalangin. O aming Aba Yahawa, tunay nga na sa mga araw na ito nire-reveal mo sa amin ang katotohanan at nawa ay magsilbi itong aral sa lahat ng mga remnant. At tulungan mo sila na maintindihan ang mga araw na ito. Ang mga salitang ito na aming ipinapahayag sa social media, ang tunay na araw ng iyong paglikha, ang tunay na celebration ng mundo, hindi ang mga ginawa ng mga pagan. O aming Yahawa, kayo na po ang bahala na magbigay sa kanila ng kaliwanagan. Dalangin po namin ang iyong pagliligtas, higit sa lahat, ang pagtawag mo sa lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. Pagpalain mo sila na masumpungan at makilala kanila sa pamamagitan ng banal na Rakakadas at sa pangalang banal ni Mashiach Yahawashi. Yaman. Yaman. Mga viewer namin, ay salamat sa inyong panonood. At ila-like ninyo. At yung hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo ang YouTube channel. At salamat sa inyo. Be blessed. Shalom. Alahayam. Barakata. Yaman.